Nagising ang pangunahing match ni Tester Linye. Kalawang na antas. Tiyak na uri, kamatayan, hindi na makaka-evolve kailanman. Kalawang na antas, mas mababa pa sa pinakababang na klase. Nagsusumamo ng kalawang na basura at sirang metal. Nakakatawa talaga ako. Binabati kita, Zhao Qianchen, sa paggising. Yan na espesyal na bersyon ng Qianshi Stone. Hindi makakapag-evolve. Kung walang kapangyarihan, ano ang gagamitin ko para kumita ng pera para sa nawasak na kaliwang braso ni Chen Shuhuan? Kalakasan ng Jin. Nakatadhana mula sa pagsilang. Umalis ka. Si Linye, tama ba? Magsiuwi ka na sa slum. Huwag mong marumihan ang hangin sa Jujing Terrace. Nakikipag-usap sa'yo ang prinsipe. Bingi ka ba? Hahaha. Anong nangyari sa'yo, batang masungit? Tatay, pasensya na. Ang nagising sa akin ay bakal na baluti. Nawala ng bisa ang nanotechnology. Baka hindi na ako makapagtrabaho para makabili ng mechanical wings para sa'yo. Anong kalokohan yan? Anong nangyari sa basura? Ako'y nag-aayos ng match na buong buhay ko. Walang pinalampas na hindi maayos. Basta't nandyan pa ang pangunahing binhi. Kahit na mali-mali ang gamit kong espada. Makakagawa pa rin ako ng isang set ng kamangha-manghang armor para sa'yo. Inumin mo na yan tapos matulog ka na. Bukas sumama ka sa akin sa radiation zone sa Zone Z. Sabi nila may wreckage daw ng isang interstellar fighter doon. Pupunta tayo para kunin ang memory metal. Ako mismo ang magpapahusay sa armor mo. Haha. Tatay, sige na, sige na. Uminom ka na, matulog ka na agad. May trabaho pa bukas. Ang tingin ng langit sa atin ay parang nakatingin sa isang pangkat ng basura na malapit ng alisin. Sa mundong puno ng mech at kapangyarihan, kung hindi ka magiging malakas, wala kang karapatang mabuhay. Hindi ako pwedeng maghintay. Babala ng mataas na enerhiyang radyasyon. Anong nangyayari? Ganito kabigat ang nakakaipit na radyasyon. Ang aking orihinal na uri ay nag-iisa sa paghahangad sa kanya. Ang katawan ng mortal ay kahit na nakalapit sa kapangyarihan ng kailaliman ay naglalakas loob. Nais mong makamit ang kapangyarihan, di ba? Ngunit nais mong lunukin ang kapangyarihang ito. Unang babaliin ka nito. Sabihin mo sa akin, langaw. Ang katawan mong madaling masira kapag nahawakan. Bakit mo dapat dalhin ang aking pagbabalik? Hindi pa ganun kababa ang buhay ko. Para basta-basta na lang mawasak ng mga tulad ninyo. Hahaha, nakakatuwa. Nakatukoy ng ganap na mataas na enerhiya na madilim na materya. Na-activate ang natatanging nakatagong batas ng pagsipsip. Nagsimula ang muling pagsasaayos ng nanometer unit.
Ah, 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 ah. Natapos na ang pagsasama. Ang orihinal na uri ng pagbabago ay lumampas sa limitasyon ng pagsasama ng demonyo. Ganap na nakatali. Lumabas ka. Ito ang kapangyarihan. Nakatuklas ng mataas na enerhiya na nilalang na malapit. Antas ng panganib, mababang antas ng halimaw. Nawawalang dugo, bakal na lobo. Subukan kita sa kutsilyo. Nakatuklas ng mga sangkap ng nakakalason na haluang metal. Saturation 2%. Inirekomendang lamunin. Natapos na ang paglunok. Tumaas ang densidad ng armor ng 0.5%. Nakuha ang maliit na halaga ng Wind Attribute Kinetic Gem na 4%. Tao pa ba ako? Basta't makakapagpalakas. Ano naman kung maging halimaw? Dalhin mo ito pabalik para ipakita kay tatay. Baka makabenta tayo ng ilang daang kredito. Sapat na para makabili siya ng second hand na may neural interface. Buwisit na bata. Wala ka ng takot sa buhay. Ikaw na walang aktibidad na nano-nasero. Nagmamadali ka sa T-zone na may radiation sa gitna ng gabi. Gusto mo bang ipahaba pa ang buhay mo? Huwag muna kayong magalit, tatay. Ipapakita ko sa inyo ang isang magandang bagay. Ah, ito ay ang gulugod at pangil ng dugo lupang bakal na lobo. Guhit na makinis na parang salamin. Ang loob ng vault ng buto ay buo pa ang mga linya at pattern. Sa black market, ang ganitong kalinis ay mabebenta ng hindi bababa sa 3,000 credit points. Credit points. Anong mataas na antas na grupo ng mga bayarang sundalo ang ninakawan mo? Sabihin mo ang totoo. Tatay, hindi ito nakuha lang. Hindi rin ito ninakaw. Sinasabi ko, ako ang pumatay dito. Ah, nanofluid. Fluidic reconfiguration. Ito ay hindi patay na uri. Ito ay isang hindi kilalang uri ng pagbabago. Hindi mo lamang nalampasan ang mga limitasyon ng Jin, kundi direkta ring nagising ang anyong panglaban. May mata ang Diyos. May mata ang Diyos talaga. Tay, parang may mali sa aking armor. Ang uri ay matipid. At ito ay sa pilitan. Ang iyong armor ay pinipilit na muling buuin. Ano ba talaga ang naabsorb mo? Makinig ka, bata. Ngayon, hindi ka dapat gumalaw kahit kaunti sa kapangyarihan ng bituin. Ang orihinal na uri ay pumasok sa panahon ng pagtitipid. Lahat ng nanopuwersa ay matutulog at muling bubuo. Kapag ito ay naputol, maaaring mag-crack ito. Diretso itong pumuputok ang katawan. Naintindihan mo ba?
10 oras. Kailangang itaboy lahat ng panganib palabas. Noong 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nangungunang tagumpay sa base Jiangnan. Ako ay isang mandirigmang may antas na Diyos ng digmaan. Ngunit ang sugat na dumaan ay sumira sa aking orihinal na uri. At saka itong kaliwang braso. Kaibigan. Baka kailanganin kita ngayong gabi. 10 oras lang. Tulungan mo akong makaraos. Kung hindi ka makapagpuno, ibig sabihin hindi ka tunay na henyo. Pumasok ang binata. Kaso ng ahensya sa Geological Survey ng batang may-ari. Tiyak na balita. Nasa 3 kilometro sa ilalim ng slum ang ika-19. Napatunayan ang pagkakaroon ng mineral ng espiritu. Tinatayang kabuang halaga ay 50 bilyon. Higit pa sa credit points. Sapat upang ang iyong Red Angel ay makamit ang S na antas. Kahit na nakakainis ang mga daga sa slum. Ngunit kung direktang magpapadala ng mga tropa para sugurin, maaaring ma-impeach ng mga matatandang iyon sa munisipyo. Sa kabila ng lahat, kailangan pa ring panatilihin ang dangal ng mga tao sa Base City. Ang mga halimaw sa paligid ay kasalukuyang nasa yugto ng pag-aanak at nagiging magagalitin. Kung sakaling magkaaberya ang proteksyon ng slum number 11, sa gabing ito. At sakto pang, may isang tao roon na naglagay ng high-frequency induction wave. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Gino, ito. May problema. Naiintindihan ng aking nasasakupan. Mamaya ng madaling araw, magkakaroon ng hindi mapigilang pagkasira ang protective shield ng Zone 11. Walang makitang tala ng tao ang engineering department. Sabay mag-start ang induction device sa kasabay na pagkasira. Linisin mong maayos, Ginoo. Sa oras na yon, ipapahayag namin na ang mineral ng puso ay natuklasan habang nililinis ang mga labi. Walang makakapaghinala sa nangyari ngayong gabi. Isang pangkat ng mababang uri ng Jinn na makapagbibigay ng espasyo para sa ebolusyon ng mesh suit ng binata. Ito ang pinakamalaking karangalan sa kanilang buhay. Babala. May hindi kilalang pagkasira sa proteksyon ng kahirapan 11. Lahat ng residente ay hinihimok na manatili sa loob ng bahay at maghintay ng tulong. Ay! Hahaha!
Ito ay isang Lord level na halimaw. Impossible. Lord level na halimaw. Lumalabas lang ito sa malalalim na bahagi ng radiation zone na nasa level pataas. Hindi kailanman sumasali sa mga unahan ng huling hayop. Siguro ay dahil ito sa mutasyon ng orihinal na uri ng batang ito. Hindi pwede. Kung masira ang life pod at pilit na putulin ang orihinal na uri, ang reorganization forest ay maaaring biglang pumutok at mamatay. Pupunta na ako. Ay, sampung taon na ang nakalipas. Nang hinukay kita mula sa mga malamig na bakal at kalawang. Noong mga yon, napakaliit mo pa noon. Kahit ang iyak mo ay halos natatangay ng hangin. Dapat sana'y ang buhay kong ito ay nabubulok sa putik. Ikaw ang nagbigay ng lakas. Hinila ako pabalik sa mundo. Gisingin mo ako, kaibigan. Ang iyong kalaban. Nabigo ang hydraulic system ng kaliwang braso. Ang lakas ng pagkakahawak ng robotic arm ay bumaba sa 20%. Babala, mabilis na bumababa ang mga senyales ng buhay ng driver. Ang integridad ng armor ay mas mababa sa 30%. Lava cannon. Ang hininga na ito ay ilalabas. Ang paligid na 300 metro ay matutunaw. Pagkalipas ng ilang minuto, 1 minuto na lang, mas maraming pagkakataong mabuhay. Pasensya ka na, Ginoong Apoy. Samahan mo ako sa huli nating laban. Maliit na gubat. Pasensya na, kailangan ko nang umalis.
Nakareorganisa na. Na-activate na ang module para sa pagsusuri ng kapaligiran ng unang antas ng armor ng mga sugat sa laban. Buwisit na bata, huwag mo akong ipahiya. Nakatukoy ng estado ng isipan ng mga magulang na malapit ng bumagsak. Malubhang kulang sa enerhiya. Pinilit na sinimulan ang pinakamataas na prioridad na protokol para sa kaligtasan. Nagsisimula ng kunin ang kontrol sa katawan ng proteksyon. Babala, sobrang pag-inom ng mataas na antas ng madilim na enerhiya. Ang pagkarga ng armor ay mabilis na tumataas. Kahalagahan ng hiyas, 67%. Progreso ng pagsusuri sa kapaligiran, 47%. Nakatagpo ng natitirang pang-araw-araw na electromagnetic na materyales. Natapos ang pagsusuri sa kapaligiran. Nakatagpo ng antas ng militar. Ang signal device ay pag-ari ng Kangkyong Heavy Industry. Nagawa na ang trace ng signal. Oras ng pag-activate ng pinagmulan ng pagpapadala at ang oras ng pagpatay ng proteksyon. 0.3 segundo ang pagtukoy sa sabay-sabay na pag-atake. Putulin ang proteksyon. Sabay na magpapalabas ng mga wave na pang-impluensya. 300,000 buhay ang katumbas ng isang minahan. Hindi ito aksidente. Plano ni Zhao Qianchen ito. Zhao Qianchen. Pinatay mo ang 300,000 tao para sa mina. Pinatay mo ang tatay ko. May isang bagay na maaaring hindi mo naisip. Lahat ng ebidensyang ginamit mo sa pagpatay ay nasa kamay ko. Maghintay ka sa akin at sa iyong tunay na kapangyarihan. Babala, umabot na sa 70% ang antas ng kabusugan. Linjay, labis na karga. Nagsimula na ang sapilitang proseso ng pagtunaw. Walang bisa ang pagsipsip sa loob ng 8 oras. Walang armor, hindi kayang labanan si Zhao Qianchen. Kailangan kong maghintay ng 8 oras. Kailangan ko rin ng daan papasok sa E-zone. Bakal na kalye. Doon lang ako makakapunta. Bumaba ang halaga ng hiyas sa 85. Walang bisa ang pagsipsip sa loob ng 6 na oras.
Ang pisikal na pagkarga ay nasa mataas na panganib. Ika-19 ng slum. Alam ko na pinatumba ng alon ng mga halimaw kagabi. Ilang napatay mo? Sapat na bilang para makapunta dito. Isang laban o kainan? Isang laban, kaya mong talunin ang lahat ng mag-isa. Kumain ka mag-isa habang nakikipagkompetensya sa maraming tao. Malaki ang panalo, 2-0 ang bawas, mag-isa lang. Kailangan ko ng pera. Paano makabili ng paraan para sa seguridad ng bansa ngayong gabi? At para sa pondo ng underground na impormasyon? Mas mabilis, mas maganda. Sige, may laban na yung gabi sa electric field. Kulang tayo ng tao, kalaban ay level na wild dog squad. 3 tao ang nakapigil at pumatay ng 5 bagong salta sa loob ng hawla. Kung mananalo, makakakuha ng 3,000 kredito. Kung matatalo, ihuhugas ka ng tagalinis gamit ang balde mula sa bakod. Kumilos ka, bata. Bagamat hindi ko alam kung ano ang balak mo, malalaman mo ang tungkol sa iyong match ngayong gabi. Pangunahin na atake ng Wild Dog Formation, Lia. Mataas ang output sa malapit na laban. Ang pangalawang kamay ay isang long-range shooter at heavy shield formation. Ang shield formation ay para labanan ang shooter at magpigil. Ang bagong hamon ng Iron Dragon. Si Fei Chen mula sa Zone 11. Hahaha. Ito ang merienda ngayong gabi. Walang suot na match. Ikaw. Luma at sirang modelo. Ako, sumusuko na. Mananalo. Nagtatrabaho ako dito ng 10 taon. Anumang klase ng tao, hindi ko pa nakita. Pero sa loob lang ng ilang minuto sa laban, nabagsak niya ang 3 tao na grupo, isang baguhan. Ito ay talagang unang pagkakataon. Kahit isang sulyap, hindi ko mahanap ang anumang detalye ng itim na match na ito. Magaling, bata. Mukhang magbabago ang sitwasyon sa Junk Street na yung gabi. Ang iyong bayad ay 3,000. Isama mo na ang bahagi ko sa taya mo mula sa ibang paaralan.
Hindi sapat ang perang ito para makabili ng impormasyon sa E-Zone. Kung may kapalaran kang bumili, dapat may kapalaran ka rin na pumunta. Halos hindi ka na makakatayo ng matatag. Ipagpatuloy ko ang laban. Sa gabing ito, lahat ng E-class na laban tatanggapin ko. Lahat ng impormasyon na hawak mo, papatayin ko. CJ. Basta huwag ka lang mamatay sa loob ng kulungan. Mga tagahanga ng scrap metal. Basura na bakal na bola, malaking pagsubok. Nagsimula ang antas na limitadong klase. Nagmumulto siya, nagmumulto siya. Bakit hindi mo ako pinatay kanina? Hindi kita pinatay. Walang pangangailangan na kainin ka. Mayroon ka bang isang ekstrang isa? Hahaha, natalo ako. Ano ka ba talaga? Isang taong nagmamadali. Kasalukuyang antas ng kabusugan 83%. Ang sapilitang pagtunaw ay magsisimula pagkatapos ng susunod na pagsipsip. Inirekomenda ang hindi bababa sa 6 na oras na pagitan bago magsagawa ng malaking pagsipsip. Nakatukoy ang pagtagos ng armor ng labanan. Kasalukuyang anyo 600 milyon. Gastos ng sugat ng digmaan. Ang gene chain ng driver ay nakararanas ng pag-atake ng dark matter. Ganito lang ang kabayaran. Binusok mo buong level chart ngayong gabi. Wala nang buhay. Hindi ka naman nandito para magboxing. Sadyang pinalaki mo ang gulo. Para mapilitan kitang hanapin ako. Dahil alam mo, sa junkyard lang ako may hawak na impormasyon na makakapagpasok sa'yo sa area D. Noong gabi ng 19 slum, nakita ko ang mga screenshot ng natitirang monitoring footage na inilabas ng lungsod. Hindi sira ang shield dahil sa power outage. Ito ay pinutol mula sa loob ayon sa utos. Mga katangian ng signal ng militar na uri ng guided wave transmitter. At nagmamatch ang serial number ng kagamitan sa kontrol ng langit.
May isang piloto noong 10 taon na ang nakalipas. Pero sa kaso ng pagbagsak ng depensa, nag-isa siyang humarap sa pagkalunod. Nang maibalik siya, wala na siyang malay. Nakakapit pa rin ang kamay niya sa joystick. Siya ang pinaka hindi sumuko na sundalo na nakita ko sa buhay ko. Lumabas ka mula sa Zone 11. Ang apelyido mo ay Lin. Si Lolo Chen ba ang tatay mo? Alam ko na. Noong 10 taon na ang nakalipas, nagsisilbi pa ako bilang instruktor sa investigasyon sa militar. Itong mga larawan ng topografiya ay iniwan ko para sa backup ng mga inspeksyon sa water pipeline. Diretso mula sa ilalim ng 3 palapag hanggang sa itaas na kadamitan. Di umabot sa 2 metro ang lapad ng tubo. Hindi makapasok ang match, pero makakapasok ang tao. Hindi mo kailangan magsuot ng match para makapasok, di ba? Yung piloto. Yung piloto na ayaw sumuko, siya ba yun? Siya yun. 10 taon na ang nakalipas, dinala siya mula sa unahan. Nakita ko siya noon. Pagsabog ng orihinal na uri. Nawala ng isang braso. Nakasulat sa medical na tala ay nagretiro sa laban. Nano-aktibong batas. Saturation level 83% hanggang 79%. Humigit kumulang 3 oras mamaya bababa sa ligtas na antas. Siya ang pinakatalo na nakita ko. Saturation level 74%. Oras ng pagtunaw humigit kumulang 2 oras. Zhao Tianchen, ngayong gabi, pagbabayaran mo ang iyong mga ginawa. Sinasabi ko, bakit ang energy sensor ngayong gabi ay patuloy na nanginginig? Akala ko ay may daga na umaakyat mula sa imbornal. Akala mo anong magagawa mo? Hindi mo nga kayang masira ang proteksyon. Basurang bakal, haha. Nakakatuwa ang katawan mong basurang bakal. Talagang nagawa mong makilala sa gulo. Sige, bumaba ka at mamatay. Lene, mabilis kang umiwas. Pero wala itong silbi.
Hindi mo akalain na makakain ka. Tama na. Aaminin ko. Talagang lampas sa inaasahan ko ang katawan mong bakal. Hanggang dito na lang. Gustong tumakas. Pangkalahatang kontrol ng lungsod ng Jiangnan Lares na antas ng babala sa sakuna. Mga langgam na hindi marunong tumimbang ng sarili. Hindi ito pwedeng go. Pinasimulan mo ako. Natalo ka. Ano ba talaga ito? Ito ay para sa aking ama. Hindi mo siya dapat patayin. Ito ay para sa 300,000 tao. Hindi mo dapat isipin na hindi mahalaga ang kanilang buhay. Ito ay para sa sarili ko. Ako si Linye. Hindi ako scrap metal. Magiging katulad mo rin ako. Ako si Luzeng, ang pangkalahatang leader ng enforcement team sa Jiangnan Base City. 3 buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng balita mula kay Zhao Tianchen tungkol sa pagtanggap niya ng pondo para sa pagnanakaw ng espiritu ng minahan. Mayroon na rin akong ilang ebidensya. Pero hindi pa ako kumikilos. Alam mo kung bakit? Dahil ang enforcement team, walang katiyakan na matatalo ang 3 na mecha ng direkta. At ang kanyang pagkakakilanlan ay nagpapahirap sa atin na kumilos. Kapag nabigo tayong mahuli siya at siya'y nagduda, whipping niya ang lahat ng ebidensya. At maghihintay hanggang lumipas ang init ng sitwasyon. Babalik siya sa mas nakatagong paraan upang muling makuha ang kanyang minahan. Kaya kailangan ko ng isang tao. Hindi mula sa mga tagapagpatupad ng batas. Hindi na kailangang dumaan sa proseso. Isang tao na kayang gawin gamit ang sariling kakayahan. Sa pamamagitan ng isang direktang laban. Na napababa si Red Angel mula sa langit.
Nagawa mo ang isang bagay na 3 months kong gustong gawin pero hindi ko magawa. Kaya binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Unang pagpipilian, sumali sa enforcement team. Mere-register ang iyong pagkakakilanlan. Ang lahat ng ginawa mo ngayong gabi ay itatala bilang internal na ulat ng mga otoridad. Walang sinuman ang magtatanong pa. Ang pangalawang tao ay nahuli ko mismo. Makakakuha ka ng makatarungang paglilitis. Ngunit pagkatapos ng paglilitis, ikaw ay maglilipat sa militar na bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi dahil sa nagkamali ka. Dahil ang batas ay batas. Kahit na hindi pa ito sapat na makatarungan. Itay. Hindi kita pinahiya. Ngunit hindi mo ito nakikita. Unang bahagi, sumali ako. Si Linye ay itatalaga sa 3 unit ng pagsasagawa simula ngayon. Ang grado ay hindi pa ilalabas. Perma, Lu Zeng. Hindi ko rin alam hanggang saan ang aking magiging pag-unlad. Ang ikatlong koponan ng pagpapatupad ng batas ay binubuo ng 4 na tao. Ngayon, ikaw ay naging 5. Kapitan Lu Jianchen Zong. Sniper ng platform ng apoy, Yixiaoyu. Panglong range na tumpak na panlaban, Lei Gang. Panlaban sa harap, tagapagligtas. Suporta sa larangan ng Dainganje. Ang kabuang taon ng serbisyo ng 4 na tao ay higit sa 30 taon. Nasa mga talaan din ang kanilang data ng mecha. Pagkatapos mong tingnan, bumaba ka sa imbakan para kunin ang iyong bagong uniforme at pamantayan. Kombinasyon. Nasa dulo ng pasilyo sa 2 palapag ang dormitoryo. Huwag magpahuli sa unang pinagsamang patrol ngayong gabi. Walang laban. Walang armas. Ito ba ay medikal na suporta na uri ng armor? Ikaw ang ikalimang ipinasa sa atin ng headquarters. Medyo payat pero okay lang kung kaya mong lumaban. Ako si Lei Gang, ang piloto ng Iron Arm Mech. Ako ang pinakamalakas sa grupo. Nang dumating ako, ganyan ka rin. Hindi mahilig makipag-usap. Sabi ni Laolu, ako ang pinaka-awkward na bagong sundalo na nakita niya. Sabi ko, hindi ako awkward. Pero natatakot ako. Natatakot sa anong? Natatakot makilala ang iba. Dahil ang mga kakilala ko sa nakaraang batch ay lahat nakabaon sa Beishan. Sinabi ko na pero sa huli naisip ko rin. Sa grupong ito, buhay ng isang araw, kita ng isang araw. Ang lugar ng patrol mamayang madaling araw ay sa labas ng Area D. Mula ika-7 hanggang ika-9 na sektor.
Ang iyong posisyon ay free attacker. Sa pagitan ko at niligang. Kapag may nangyari, huwag mag-isa na umatake. Paano ka nakipaglaban sa loob ng bakal na kulungan noon? Wala akong pakialam, basta pumasok sa patrol, susunod ako sa hanay. Numero ng nakaraang maliit na koponan. 7 tao, ako na lang ang natira. Iniwan ko siya para paalalahanan ang sarili ko. Ang pagkakamali ng isang komandante ay kailangang bayaran ng buhay ng mga kasama. Alam na ni Tio Chen ang lumang peklat sa dibdib ng hukbo. Nakatanggap ka na ba ng palamuti sa iyong kama? Sinasabi ko lang, na nagdadala ito ng swerte. Narito ang isang luma. Ito ay sa lola ko. Nasa henerasyon ng lola ko ito. May silbi ba ang buttons ng uniforme? Hindi ko alam pero bago ang bawat misyon. Naglalagay ako ng isa sa kagamitan ng bawat isa. Wala pang pagkakamali hanggang ngayon. Ikaw na ang humawak nito. Hintayin mong makagawa ako ng bago mo ito palitan. Babala, buwagin ang bintana ng abandonadong pabrika sa ikawalong sektor. Nakatagpo ng mga refleksyon ng enerhiya sa hindi pangkaraniwang dalas. Umaayon sa mga kilalang high-frequency cutting weapon. Hindi ito iniwan ng ating grupo. Mag-ingat ang buong grupo. Ayusin. May bagong pagdikit na dahan-dahang gumagalaw sa mga labi. Patuloy na sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Baka ito ay enerhiya ng madilim na materya. Buhay ang bagay na ito. Huwag itong hawakan ng direkta. Dapat itong maimbak agad. Kumuha ng sample si Luo King at umatras. Ano yan? Nakakainis tingnan. Mga natirang aktibong madilim na enerhiya na hindi ko pa nakita. Paraan ng pagsipsip at mga produktong metabolic. Hindi ito kabilang sa kasalukuyang mga uri ng buhay. Ngunit sa estruktura, at sa mga ilang mataas na antas ng bagong bagay sa disyerto, may mga kristal ng madilim na material. Balikan natin ito mamaya. May katangian ng madilim na materya ang iyong match. Ginawa ko ang 3 modelo ng iyong laban na datos. Pagpapalagay. Pareho ang resulta sa 3 pagkakataon. Ang iyong output ay hindi sumusunod sa alinman sa mga kilalang formula ng match dynamics. Ito ay madilim na materya. Ikaw ang nag-isang tao sa buong koponan na makakasagot sa mga natitirang bagay ngayong gabi. Sa tamang oras. Kung sila ang babala ng isang malawakang pagsalakay. Ang tanging variable sa lungsod ay ikaw. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo na kailangang isipin ang formation. Makikipagtulungan kami sa iyo. Ipaunawa mo ito ng 3 beses. Pero pareho ang resulta ng 3 beses. Sa iyong paningin. Para akong isang formula na nasusulat na. Hindi magbabago ang formula. Pero ikaw ay magbabago. May nakasanayan ako. Bago ako magmisyon, inilalayo ko ang reticle ng scope ng 0.1 na butil ng kanang mata. Hindi marami. Saktong sapat para makagawa ako ng isa pang pagsasaayos bago ako magbaril. Dahil ang huli kong tagamasid. Namatay dahil sa 0.1 na pagkakamali. Pagkatapos noon, binago ko ang aking target. Hindi ako nagsasalita tungkol sa teknikal na bagay. Sinasabi ko sa iyo na hindi ko napapayagang mangyari ito ulit sa sinuman. Namatay sa pagkakamali ng 0.1 na unit. Kasama ka.
Samantalahin ang pagkakataon. Lahat ay umatras. Ang may-ari ng kanyon na ito ay nag-resign mula sa lumang hukbo. Ngunit ang veterano na iyon ay pinanatili ang lungsod na ito sa kanyang sariling paraan sa loob ng kalahating buhay. Sana maintindihan mo ang kahulugan ng grupo ng mga nagpapatupad ng batas. Huwag kang mag-alala kung hindi ka katulad nila. Kapag hindi ka katulad nila, mananatili pa rin silang turing sa iyo bilang kasamahan. Target na 3. Maghanda na at atakihin ayon sa pagkakasunod-sunod. May sira ang ika-4 na tadyang mo sa kaliwang bahagi. Kailangan mong agad na ayusin pag-uwi. Ngayon, magtiis muna tayo. Ha 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 ha. Yung bagay na yon, noong huli mong nakasalamuha, ang waveforms ng wire mo. Naalala ni Xiaoyu yun. Kung sakaling mangyari ulit, makikita niya sa scope ang simula ng reaksyon. Ang aking kanon ay magka-lock sa reaction time para mapigilan ang pinsala. Okay lang si Legang na magdala ng matagal. Simula ngayon, magbibigay si Loking ng multi-line na supply. Kasama na rin ang iyong dark matter anomaly. Mula sa sandaling ito, hindi na ako maglalaban mag-isa. Yung luma mong Loking, sinasabi mong hindi siya nadapa, kanino mo sinasabi? Sa nanay ko. Siya rin ay isang medical soldier. Namatay sa larangan ng digmaan. Ito ay inalis niya mula sa lumang uniforme. Nagpunta siya sa huli niyang misyon. Ibinigay sa akin ang pera. Sabi ay doble ang swerte. Sa misyon na yon, hindi na siya bumalik.
Dalawa ang dala, parehong may dobleng swerte. Hindi ito isang patrol ngayon. The level na zone ng radiation. Ang target ay ang pugad na sinasakupan ng mga evolved beast soldiers. Tinatayang hindi bababa sa 12 na ulo. Maaaring may lord level na nakadestino. Paglilinis ng pugad. Ibig sabihin ay kailangan nating makipaglaban sa teritoryo ng mga hayop. Masikip ang loob. Hindi alam ang lalim. Sa wakas, may matinding laban na tayo. Natiyak na ba ang uri ng espiritu? Wala. Umalis na tayo. Nakatayo si Xiaoyu sa tuktok ng bakal na tor. Si Ligang ay pumasok sa gubat ng harapan. Sumunod ka sa akin sa kaliwang bahagi. Si Luo Qing ay nasa likod ng pasukan ng conveyor belt. Hintayin kong maayos ang firenet bago tayo umusad. Bago makumpirma ng leader. Huwag munang mag-isa sa mas malalim na bahagi. Labindalawang hayop na sundalo plus isang. Questionableng target na leader. Nakaradiate na pormasyon na nakapaligid sa gitnang metal na kanal. Sa tingin ko, ang leader ay may heavy armor. Sa kasalukuyan, walang external na galaw. May malachite na likido sa metal na kanal. Hindi alam ang katangian. Si Linya ang unang humarap sa kalaban. Si Leigang ang nagsiserve sa harap. Si Xiaoyu ang pinakamalayo ang tira. Para mapigilan ang pagkalat ng mga hayop. Nang maabot ni Linya ang ikatlong target. Ako ang nagsiset up ng panig na apoy na network. Ulat ng anomalya. Ang baluti ng Panginoon ay gumagalaw. Mag-urong lahat sa pasukan at muling ayusin. Muling magtipon ng apoy. Ang Panginoon ay sumisipsip ng mataas na konsentrasyon ng buhay na enerhiya. Naghahanda ng pagdapo. Kung papayagan siyang matapos, agad niyang ilalabas ang buong saklaw na enerhiya na pulso. Gawing giba ito dito. Kailangan siyang putulin ngayon. Huwag kang mag-retreat, tulungan mo ako. Si Leigang sumunod at protektahan ang kanyang gilid.
Sa bagay na ito, mas matindi pa sa tiyan ng malaking praying mantis noong nakaraang buwan. Ay, gusto mo pa bang sumabog? Umalis. Ay. Dahan-dahan sa pag-inom. Ang iyong galaw ay nagtatapos sa ikalimang saksak. May napakaliit na pagkaantala sa kanang bahagi ng armor. Kung sa susunod na laban ay haharapin ang Panginoon, huwag ibigay ang lahat ng 5 saksak sa isang atake. Mag-iwan ng isang saksak. Uminom ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag magpanggap na hindi mo kailangan. Hindi sapat ang lakas ng pangalan ng kapitan. Anong iwanan ang kutsilyo? Parang mahina. Dapat kunin ang kutsilyo. Masyadong luma ang putulin ang ulat. Mula sa propesyonal na pananaw, tawagin natin itong paghihiwalay ng ulat. Kaya't nakapag-clear tayo ng isa. May natitira pang 6. Hindi na yan dapat alalahanin natin. Tapusin muna ang natitirang trabaho bago tayo magtapos. Ito ay isang ligtas na numero. Nagdagdag ng konsumo. Ngunit hindi niya kailangang itulak ang sarili sa hindi kontroladong pagtunaw. Panahon ng pagtulog. Sa koponan ng pagpapatupad ng batas, kailangan kong manatiling gising at handa palagi. Mag-iwan ng kutsilyo. Tama ang sinabi ng kapitan. Hindi lang sa huling hampas sa Panginoon, kailangang mag-iwan ng isang kutsilyo. Sa sariling gutom. Dapat ay may natirang kaunti. Ah. Lahat sa silid ng paghihintay ngayon. Ito ay aktibidad ng heolohiya. Hindi ito aktibidad ng heolohiya. Walang ganitong antas ng katumpakan. Ang pagkakamali ng pulso nito ay hindi higit sa 0.3 milisegundo. Ito ay parang isang biyolohikal na ritmo, katulad ng tibok ng puso. Ngunit mabagal ng halos 0 beses. Boses ng tao. Ano ito? Ang kalawakan sa aking loob ay nakikipag-ugnayan sa kanya. Ia-17 ay nawalan ng signal. Ikalawang pangkat sa malalim na dagat ay nag-intercept. Huwag hayaan na lumapit ang bagay na ito sa base room. Ang target ay umaakyat. May napakahinang dark matter feedback sa gilid ng exoskeleton.
Si Lin ay nakipaglaban din sa ika-9 na depensa. Ang mga naitalang pagbabago ay may katulad na katangian. Sadyang siya ang tinutukoy ko. Si Li ay humaharap sa laban. Si Xiaoyu ay nagpapahina mula sa malayo. Pangunahing atake sa kagubatan. Suporta ni Luo Qing. Putang ina, hindi ordinaryong haluang metal ang balot nitong bagay. Buhay ito. Huwag ka nang tumanggap ng ganitong klase ng atake. Nabali ang armor mo. Pwede pa namang ayusin kapag nabali. Hindi siya nagsasagawa ng mag-isa. Siya ay naiwakasan. Palagi siyang kulang sa isang trigger terminal. At 2 buwan na ang nakalipas. Inactivate ko ang bituin ng kalawakan. Ang kanyang tinutugis ay hindi ang lungsod, kundi ako. Babala, sumisipsip na hindi kilalang madilim na material. Ang kasalukuyang anyo ng kalaliman ay na-unlock na. Epekto ng pagkakabresonansya. Pagguho ng katawan. Maghintay ng 2 minuto. Malapit nang makumpleto ang linya ng suporta ni General Lu Zeng. Ikatlong bahagi ng linya ng gubat. Huwag mag-isa. Huwag siyang pahintulutang makumpleto ang paglipat. Ang susunod na bala ay tiyak na hindi karaniwang solusyon. Hindi ko kayang tiisin ng 2 minuto. Pero kahit papaano, hindi niya maaabot ang base ngayon. Patuloy pa rin ang pagtaas ng synchronization rate. Huwag na nating lapitan pa. Hindi siya balak umalis. Gamit niya ang pulse para muling unlock ako. Hindi, bumaba na ang frequency ng kanyang core. Mukhang pumasok siya sa pansamantalang pagtulog. Ang target ay pansamantalang naitaboy. Humiling ng pagbawi. May bahagyang pinsala ang iyong mga internal na organo. Kailangan mong magpagaling agad pag-uwi. Ay, kakatapos ko lang isipin kung paano makakakuha ng mga explosive na lata para ipasok sa bibig niya. Pero sa isip ko, parang makikinig lang naman siya. Nang tunog hahaha.
Sa susunod na pagkikita, hindi na ako hihintay ng utos. At hindi ko na rin huhugutin ang sinuman. Kung kailangan mo ako, nandito ako para sa'yo. Ngunit ang ibibigay ko sa'yo ay katapusan. Ang kanyang layunin ay hindi ang lungsod. Anwu Live, na kumpleto na ang pagtutugma ng landas at pulso ng spectrum. Ang konklusyon ay siya ay humahabol sa itim na butas ng aking katawan. Kaya't huwag hayaan na makalapit iyon. Sapat na ang 28 oras. Pinalitan ko ang lahat ng mga backup shield ng bagong composite layer. Mag-shoot ka lang. Intercept Station. Kailangan palitan ang lahat ng nagamit na nano-repair units. Kung ang susunod na laban ay tumagal ng higit sa 0 minuto, kailangan ko ng karagdagang enerhiya na tagapagpadala. Ilang porsyento ang kayang panatilihin ng lakas ng laban? Sapat ang enerhiya ng armor para sa isang mataas na intensidad na laban. Ngunit kung maubos ang enerhiya, wala akong paraan para makabawi sa pamamagitan ng pagsipsip. Kailangan lang umasa sa supply ni Luo Qin at sa karaniwang enerhiya. Lanan. Ihanda ang deployment. Ang sobrang koros ng bagay na yon. Sa'yo, 3 lang ang inilagay mo. May isa pa akong luma. Yung 0, 0. Kaya iniwan ko na lang sa akin. Bigla kong naalala isang bagay. Hindi pa tayo nakainom ng magkasama. Umakyat ka ulit para uminom. Umakyat ka ulit, ako ang magpapakain. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Hindi ito patrol ngayon. Nakita nyo na ang datos ng Void Devourer. Hindi mabasag ang harap ng shell ng Dark Matter. Mas mababa sa 3% ang tsansa ng panalo. Bukas, mababasag ang aking shield. Pero hindi pwedeng mamatay ang mga nasa likod ko. Ito lang ang natutunan ko. Sa loob ng ilang taon sa grupo ng pagpapatupad ng batas. Lahat ng koponan tumanggap ng kalaban. Sa harap ni Leigang, ang suporta ng haligi ng pundasyon. Ang kanyang dark matter ay mag-adapt sa stress. Ang isang shot na tumatagos ay walang silbi. Kailangan na paulit-ulit na tamaan sa parehong lugar ng 2 beses o higit pa.
Ang agwat ay hindi dapat lumampas sa 1 segundo. Handa na para sa 3 sunod-sunod na atake. May kakulangan sa panlabas na bahagi ng balikat. Ang malalaking galaw ng kanang braso sa panahon ng pagkumpuni ay magdudulot ng muling pagkapunit ng patong. Hindi maganda ang mga ngabayo sa gubat. Halos kalahating segundo na lang. Hindi ibibigay ng baboy ramo ang kalahating segundo na yon sa kanya. Kaya ko to, ma. Kaya ko to. Ah. Hindi pwedeng huminto. Hindi pa tayo nag-inuman. Buksan mo ang tanso na kutsilyo para sa akin. Itago mo na lang yan para sa'yo. Ang pwesto ko sa laban ay sa parola. Ang iyong posisyon sa laban ay nasa kanyang mukha. Hindi ko ito kailangan sa ngayon. Ang puwang na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ay hindi dapat masayang. Ito ay hindi paghilom. Matapos masira ang utak, nawala ang kanyang mga utos sa muling pagbuo. Ang mga koordinado ay nagiging hindi kontrolado. Ano ang magiging bunga nito? Hindi huminto ang pangunahing bahagi ng madilim na materyal. Ang labis na enerhiya ay hindi ma-release. Kapag naipon na ito sa kritikal na punto, magpapasabog ito. Sapat na upang pasabugin ang lungsod na ito sa vacuum. Bago pa ito magpasabog. Kailangan nating durugin ang sentrong bahagi sa loob. Hayaan mo siyang buksan ang bibig. Maaari mo bang hiwain ang itaas at ibabang panga mula sa labas? Kaya. Pero hindi ko kayang magtagal ng ilang segundo bago ako mahuli ng abogado. Basta may makakapagbigay sa akin ng daan. Sa loob ng napakaikling panahon, makakapasok ako. Diretso sa ilalim ng bintana. Maaari mong gamitin ang iyong baril para makapag-fire ng isa pang shot. Pero pagkatapos ng shot, masisira ang transmitter. Sige, bibigyan ka namin ng daan. Double ang swerte. Nawala ang limitasyon. Nakumpirma ang daan.
Bukas na ang daan. Double ang swerte. Hindi pwedeng huminto. Kapag huminto, hindi na makakagalaw muli. Pumasok si Ginoong Lee. Nawala ng balot na proteksyon. Wala kang halaga. Ikaw ay nasa ikatlong anyo. Ngayon, buksan ang symbiotic lock. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Ako ang papatay para sa'yo. Sila ang nagbigay ng buhay para buksan ang daang ito. Ipasok mo ako dito. Panahon na para manghuli. Ano ang iniisip mo? Huwag ibigay ang kontrol. Lahat tayo ay magiging bahagi ng halimaw na ito. Gusto mo lang nalamunin. Tama ba kung nasa labas? Wala akong magagawa sa'yo. Ngunit sa ganitong patay na baril. Sige, bibigyan kita ng pinakamagandang piging. Bubuksan ko ang lahat ng limitasyon. Bigyan mo ako ng lakas. Kailangan kong ipagtanggol ang lungsod na ito. Ihuhulog mo sa akin ang lahat ng enerhiya. Ako ang mamumuno. Kung hindi, pasasabugin ko ito dito. Hayaan mong kainin ka ng halimaw na ito bilang sustansya. Mabaliw na mayabang na mortal. Hahaha, gaya ng iyong nais. Huwag masyadong mabilis na masunog sa kapangyarihan. Babala, nakakita ng mataas na antas ng mental na atake. Ang target ay nagbabasa ng emosyonal na aklat mula sa kamalayan ng host. Chen Shuli, si Gangru King. Hahaha. Inutusan ni Tio Chen si Leigang para maubos ang supply ni Lo King. Kailangan munang putulin si Lo King. Doblehin ang swerte. Tio Chen. Lumaki na ako. Hindi mo dapat ginamit ang kanilang ilusyon.
Yuanji Combat Technique. 8 Desolate Silence. Walang anuman, ang mga bagay ay nalalaman ang tagsibol at taglagas. Hindi mo sila dapat bigyan ng monumento. Ang bangka ay maaaring may mga jade na puno sa patag na lawa. Taglagas sa libu-libong layad. Walang salin ng mga salita. Hawak ang mga anak at libu-libong baka. Tahimik sa mataong pok. 10 anyo ng pag-aalaga. Bumukas ng kalahating piraso ng tapis. Ang mga nakaraang taon ay walang alalahanin. Ang tulay na ito ay mahirap tawirin sa lungsod, umaasa kang maghintay sa iyong daungan, naghihintay sa iyong harap ng tulay. Amoy ng pinusang kahoy, lumakad na parang nililisan ang dragon na nakaukit, ang tigre na lumalabas sa manggas. Ang maliit na bato ay bumaba sa dagat, nagdudulot ng mga alon. Nagdidibuho ng ilang kurba ng kunghaw, ang mga linya ay pareho ang aksis. Hinuhulma ang panulat, ang usok ay diretsyo sa malaking disyerto. Nawala na ang buhay ng dambuhalang hayop. Napanatili ninyo ang depensa. Ang ikatlong koponan ay may 5 tao. 2 ang bumalik sa koponan. Natapos na ang pangunahing misyon ng paglipol. Ang pagkaantala ng suporta ay aking responsibilidad. Ang buong lungsod ay laging aalala sa ikatlong koponan. Ang lungsod ay hindi makakapagligtas sa kanila. Ginoong Lu, umaasa lang ako na sa susunod na suporta. Mas mabilis pa kaysa sa bangkana ng angalap ng mga bangkay. Umalis na si Xiao Yu pauwi. Naaalala ang sinumang makababasa ng mga lihim pagkatapos ng 3 buhay. Setyembre ni Ligang. Amulet ni Lu King. Numero ni Lu Jianchen. At ang 0.1 na lihim na pulong ni Xiao Yu. Lahat ay naging isang pagtaas ng kamay. Sa gabi, ang lumang sapa ay naghuhugas ng asul na langit, sumasalamin sa aking lampara habang nag-aasawa sa araw. Nag-iisa lang ang anino na bumabalik sa malawak na agos.
Ang ikatlong maliit na grupo ay naghihintay para sa muling pagbubuo.